Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang pinakabagong balita tungkol po dito kay Pi Network. Bakit nga ba biglang nagkaroon ng matinding galaw sa presyo ni Picoin? Bakit may higit 102 million na Pi tokens ang biglang na-withdraw mula sa OKX exchange sa loob lang ng 3 araw? At higit po sa lahat ay insider selling ba ito? Ang balitang ito ay nagdulot po ng maraming tanong sa mga Pi Network supporters at pati na rin sa mga kritiko. Kaya atin pong himay-himayin ang issue na ito, alamin natin ang mga posibleng dahilan at syempre pag-uusapan din natin kung ano po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang source po ng ating balita dito ay ang Brave New Coin. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang nangyari at bakit biglang may malaking withdrawal ng Pi tokens. Nitong kalagitnaan po ng May 2025, isang malaking kaganapan ang nangyari dito sa mundo ni Pi. Mahigit 102.7 million na Pi tokens ang na-withdraw mula sa OKX exchange sa loob lamang ng 3 araw. Oo, tama ang narinig ninyo. 3 days or 3 araw lamang at napakalaking volume ito na hindi pa natin nakita dati sa buong kasaysayan ng Pi Network. May mga nagsasabi na ito raw ay senyales ng mas malawak na adoption sa totoong mundo. Pero may iba rin na nag-aalala bakit ganito kalaki ang galawan ng token at bakit parang may mga wallet na konektado mismo sa Pi Core team ang gumagalaw ng milyong-milyong Pi. Ngayon is bakit po pinagbibintangan na may insider selling? Yan, isa po sa mga dahilan kung bakit may bumabangong pagdududa ay dahil sa isang wallet na biglang naging aktibo matapos po ang matagal na katahimikan. Ayon po sa blockchain investigator na si Dr. Altcoin, ang wallet na ito ay dating inactive pero biglang nag-transfer po ng 1.4 million na Pi papunta sa Gate.io, isang kilalang exchange. At yan, hulaan po ninyo, ibinenta ito kaagad. May ilan pa raw wallet na kahinay-hinala. Ang mas nakaka-alarma po dito ay mukhang konektado ang ilan dito mismo sa Pi Core team or Pi Foundation. May estimate po si Dr. Altcoin na higit 90 billion na Pi tokens ang hawak ng mga wallet na ito. Siyempre, kapag ganyang kalaking supply at centralized, kapag ganyang kalaking supply po ay centralized o hawak lang ang ng iilang grupo, nagkakaroon po ng issue sa transparency at saka decentralization. Mga prinsipyo po na dapat ay pundasyon ng isang crypto project. Ngayon ay bakit po bumaba ang presyo ni Picoin kahit may 30% na monthly gain? Sa kasalukuyan ay nasa presyong mga 0.79 ang presyo ni Picoin. Bumaba po ito ng mahigit 3% mula po sa recent high at saka halos 72% na mas mababa kumpara po sa all-time high nitong $2.99. Bagamat tumaas po siya ng 30% sa loob ng isang buwan, hindi ito sapat para ituring na stable ang takbo ng coin. Ayon po sa technical analysis ay nahihirapan si Pi na basagin ang resistance level sa presyong 0.90. Kung hindi ito malalagpasan, posibleng bumaba pa ang kanyang presyo hanggang 0.66 o mas mababa pa sa 0.55. Ito po yung kanyang lowest price na narating noong nakalipas na buwan ng April. May mga senyales din na bearish ang trend gaya po ng RSI o Relative Strength Index na nasa neutral zone. Ibig sabihin ay indecisive ang market kung aakyat ba or babagsak si Pi. Ngayon is may epekto ba ang token unlocks sa presyo ni Picoin? Yan, dito naman po tayo tungkol sa token unlocks. Isa po sa mga nagdadagdag ng pressure sa presyo ni Pi ay ang token unlocks. Sa buwan na ito ng Mayo or May,
meron pong 110 million na bagong Pi tokens ang ipinasok sa sirkulasyon. At sa loob ng susunod na 12 buwan or 12 months, mahigit 1.47 billion na Pi ang inaasahang madidistribute. Ang mga token unlocks ay bahagi naman po talaga ng plano ng Pi Foundation. Pero kung hindi maayos ang pag-manage nito, pwede itong gamitin sa malalaking pagbebenta sa market na siyang magdudulot ng pagbaba sa presyo. Ayon po ulit kay Dr. Altcoin dito ay may mga unlocked tokens na agad na dinadala sa mga exchange galing sa wallets na tila kontrolado ng foundation. Kaya ang tanong, para kanino ba talaga ang Pi Network? Para ba ito sa mga pioneer o para lang sa ilang taong may hawak ng malaking supply? Ngayon is ano naman po ang nararamdaman ng Pi Network community? Ngayon, hati ang community ni Pi. May mga loyal na supporters pa rin na naniniwala na papunta sa tamang direksyon ang project. Sabi nga ng isang membro, this is no longer a testnet experiment. Pi Network is stepping into the real world. Pero sa kabilang banda, may mga nawawalan na ng tiwala. Bakit hindi pa rin tapos ang mainnet migration? Bakit limitado pa rin ang gamit ng Pi wallet? At higit sa lahat, kailan ba talaga malilista si PiCoin sa mga major exchanges gaya ni Binance? Kahit may $100 million venture fund na inilaunch ang Pi Network para sa mga dApps, wala pa ring malalaking DeFi projects sa kanilang ecosystem. Kaya kung wala pang tunay na gamit si Pi, mahihirapan talaga itong lumipad ang kanyang presyo. Ngayon is makakabangon pa ba si Pi Network mula sa kontrobersiya? Para sa maraming analyst, nakasalalay po sa transparency at saka accountability ng Pi Core team ang kinabukasan ni Pi. Kung hindi po nila maa-address ang mga issue sa wallet movements at saka insider activities, posibleng tuluyan ng mawalan ng tiwala ang community. Ngayon nasa 0.79 ang presyo ni PiCoin at naglalaban ang pressure mula sa mga sellers at ang pag-asa ng mga loyal na holders. Ang susunod na mga linggo ay magiging kritikal dahil kung hindi magiging malinaw ang mga kilos ng foundation, posibleng lumipat ang posible pong lumipat ng suporta ang mga dating naniniwala sa project. Ngayon is pag-usapan po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Yan, bilang Pinoy na active po sa crypto space, dapat po tayong maging mapagmasid at saka maingat. Kung ikaw ay isa sa mga nagmina ng PiCoin mula pa noong una, malaking tanong ngayon kung kailan ito magiging fully tradable at kung ligtas bang itago pa ito sa matagal na panahon. Ang mga ganitong balita ay paalala sa atin na kahit promising ang isang project, dapat laging may due diligence. Hindi porket maraming gumagamit ay ibig sabihin ay safe na agad ang investment, lalo na kung centralized pa rin ang malaking bahagi ng supply. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang Pi Network ay isa sa mga pinaka-ambisyosong project sa crypto space. Pero ang tagumpay nito ay hindi lang nakasalalay sa bilang ng users. Kailangan din nito ng transparency, ng tunay na decentralization at ng real-world utility. Kung tunay na para sa masa si Pi, dapat itong magsimula sa pagbibigay ng malinaw na impormasyon, patas na distribution ng tokens at pagbuo ng ecosystem na kapaki-pakinabang hindi lang para sa core team kundi para sa buong community. Kung hindi po nila magagawa ito, baka tuluyan na lang siyang maging isa sa mga what could have been sa mundo ng crypto. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.